Naisip mo na ba kung ano ang pwedeng magkamali sa isang wild na bachelor party sa Vegas? Ang The Hangover 2009 ay isang nakakatawang pelikula kwento kung saan ang tatlong magkakaibigan ay nagising na walang maalala sa nagdaang gabi at nawawala pa ang groom-to-be. Punong-puno ng di inaasahang twist, nakakatawang eksena at walang kapantay na tawanan. Siguradong swak ito para sa mga mahilig sa wild na adventure. Panoorin natin ang recap ng kwento. Habang nalalapit ang kasal ni na Doug at Tracy, si Tracy ay labis na umiibig kay Doug at walang makakapigil sa kanya hanggang sa makatanggap siya ng nakakabahalang tawag mula kay Phil, matalik na kaibigan ni Doug, 5 oras bago ang seremonya. Malalim ang boses ni Phil habang sinasabi niya kay Tracy na may problema sila. Hindi nila mahanap si Doug kahit saan. Kabado, hindi alam ni Tracy kung ano ang nangyari sa kanyang magiging asawa. Balikan natin ang mga nangyari 2 araw bago ang kasal. Si Doug at ang kanyang mga matalik na kaibigan na sina Phil at Stu ay nagpunta sa Las Vegas para ipagdiwang ang kanyang nalalapit na kasal. Kasama rin nila ang kakaibang kapatid ni Tracy na si Alan na may ADHD at minsan ay kumikilos ng pabigla-bigla. Gusto sanang mag-back out ni Doug pero pinilit siya ni Tracy dahil excited si Alan at matagal nang naghahanda. Bago sila umalis, pinayuhan ni Tracy si Doug na bantayan si Alan para hindi ito masyadong magsugal o uminom. Dahil sanay si Alan sa card counting na pwedeng magdala ng gulo. Si Phil, isang guro sa high school, ay nakalikom ng pera mula sa mga estudyante na kunyaring para sa isang field trip at iyon ang gagamitin niya bilang panggastos sa Vegas. Samantalang si Stu, isang dentista, ay nagsinungaling sa kanyang nobya na si Melissa na pupunta lang sila sa wine tasting dahil sa sobrang kontrolado siya nito. Naiinis si Phil na si Stu ay nagsisinungaling pa, lalo na't minsan na ring niloko si Stu ni Melissa sa isang bartender habang nasa cruise ship. Sumakay ang grupo sa isang vintage na Mercedes na pagmamay-ari ni Sid, tatay ni Tracy, kabilin-bilinan neto na ingatan ang sasakyan at mahal na mahal niya ito. Sinundo na ni Doug ang mga kaibigan niya at nagbiyahe na sila papuntang Las Vegas. Pagdating sa Vegas, nag-check-in sila sa isang mamahaling suite sa Caesars Palace. At dahil sa charm ni Phil sa receptionist, nakuha nila ang $4,200 a night villa. Nag-toast sila sa rooftop para sa hinaharap ni Doug. At nabanggit pa ni Stu na plano niyang mag-propose kay Melissa pagbalik nila gamit ang singsing ng kanyang lola na nailigtas sa panahon ng World War II. Kinaumagahan, nagising sina Phil, Stu at Alan sa isang magulong kwarto. Wala silang maalala sa mga nangyari noong gabing iyon at nawawala si Doug. May iba't ibang kakaibang bagay sa kanilang paligid. Nawawala ang ngipin ni Stu, may tigre sa banyo, may manok sa sala at may sanggol sa loob ng closet. Lalo pang naging kakaiba ang mga pangyayari nang makita nila ang kutson ni Doug na nakatusok sa isang estatwa sa labas ng hotel. Paghingi nila ng Mercedes, isang police cruiser ng Las Vegas ang ibinigay sa kanila ng valet. Napansin ni Phil ang hospital wristband sa kanyang braso, kaya napagdesisyonan nilang magsimula roon. Nakilala nila ang isang doktor na nagsabing na-drug sila ng Rohypnol o Roofies, isang droga na nagdudulot ng memory loss. Sinabi rin ng doktor na galing sila sa isang chapel, kaya dumiretso sila doon. Doon nila natuklasan na ikinasal si Stu sa isang stripper na si Jade kahit na may relasyon siya kay Melissa. Anak ni Jade ang sanggol pero hindi niya maibabalik ang singsing kay Stu nang walang annulment. Paglabas nila sa chapel, inatake sila ng mga gangster na may hinahanap na tao. Tumakas sila at hinanap si Jade para isauli ang bata pero nahuli sila ng pulis dahil sa pagnanakaw ng police car. Sa estasyon, pumayag silang gawing demo ng taser kapalit ng kanilang paglaya. Pagkatapos ng demonstration targets at masakit na encounter, gamit ang taser, pinalaya sila. Sinabi ng pulis na ang Mercedes ni Sid ay nasa impound kaya kinuha nila ito at habang nagmamaneho may narinig silang ingay mula sa trunk. Pagbukas nila may isang hubad na lalaki, si Mr. Chow, na lumabas at pinaghahampas sila ng crowbar bago tumakas. Umamin si Alan na nilagyan niya ng droga ang inumin nila noong gabing iyon. Akala niya ay ecstasy iyon at masisigurado ang saya nila. Bumalik ang grupo sa kanilang suite at doon nila nakita si Mike Tyson na naghihintay sa kanila. Ipinababalik niya ang kanyang tigre sa kanyang mansyon. Pinakain nila ito ng karne na nilagyan nila ng pampatulog. Nang makatulog na ang tigre, madali nila itong isinakay sa Mercedes.
Pero nagising ito sa gitna ng biyahe at inatake sila, nasugatan si Phil at napinsala ang sasakyan. Pagdating sa mansion ni Tyson, isinoli nila ang tigre. Inimbitahan sila ni Mike Tyson sa kanyang bahay para panoorin ang CCTV upang malaman nila na hindi kinain ng tigre ang kaibigan nilang si Doug. Natuwa naman si Mike Tyson dahil sa mga kalokohan nilang magnakaw ng police car. Habang pauwi na sila, biglang nabangga ang kanilang sasakyan ng isang itim na Cadillac at lumabas ang mga gangster mula sa chapel na pinangunahan ni Mr. Chow. Inakusahan sila ni Chow na kinidnap siya at ninakawan ng 80,000 dolyar na poker chips. Sabi ni Chow na nasa satchel niya ang mga chips pero aksidenteng napalitan ng bag ni Alan. Nang hindi sila umamin, sinabi ni Chow na hawak niya si Doug at bibitawan lang. Ito kung maibabalik nila ang pera. Bumalik sila sa hotel upang hanapin ang bag na naglalaman ng poker chips pero hindi nila ito nakita. Susuko na sana sila pero si Alan ay bihasa at marunong siya sa card counting at nagawa nga ni Alan na manalo ng 80,000 dolyar sa cash. Kinabukasan, nakipagkita sila kay Chow sa disyerto para sa palitan ng pera kapalit ni Doug. Pero ang Doug na iyon pala ay hindi ang kaibigan nilang si Doug. Ito ay isang African-American na drug dealer na aksidenteng nagbenta ng roofies kay Alan. Dismayado si Phil dahil binigay nila yung pinaghirapan nilang 80,000 dolyar sa kasino at hindi naman ang kaibigan nilang si Doug ang kapalit. Naisip ni Stu na nasa rooftop pala si Doug at pinagsaraduhan nila ng pintuan kaya natrap siya doon. Nagmadali silang bumalik sa Caesar's Palace at natagpuan ang sunburned at hilo-hilong si Doug sa rooftop kung saan nila ito iniwan bilang biro. Nag-check out na sila at nagmamadaling umuwi para umabot sila sa ceremony ng kasal ni Doug. Dahil kapos na sila sa oras, gumawa ng paraan si Alan upang makakuha sila ng damit nilang gagamitin para sa kasal. Nakarating sila sa oras at kinasal si Doug at Tracy. Pagkatapos ng kasal, inusap ni Sid si Doug para ipaalam sa kanya na regalo pala niya yung Mercedes. Dahil dito ay tumawa ng tumawa si Doug at hindi nga niya alam kung paano niya papaliwanag kay Sid yung nangyari sa Mercedes. At si Stu naman nakita ni Melissa na bungi si Stu at patuloy siyang pinapagalitan nito. At ito ang dahilan kaya tuluyan nang nakipaghiwalay si Stu kay Melissa at kinatuwa naman ito ng mga kaibigan niyang si Phil at Doug. Twist ng story, nasa bulsa pala ni Doug yung 80,000 dolyar na poker chips ni Chow. Kaya masayang masaya si Phil at hindi nasayang yung pinaghirapan ni Alan. Habang nagtatapos ang reception, natuklasan ni Alan ang kamera ni Stu na may mga larawan ng mga pangyayari noong gabi sa Vegas. Nagkasundo ang apat na tingnan ang mga litrato bago tuluyang burahin ang ebidensya.